Stress na ho, mga kababayan. Ano, tingnan niyo nga yung itsura niya. Tingnan niyo yung Peslac, mga bossing, oh. Ang layo ho nito nung panahon na namamayagpag siya bilang spokesperson ni dating Pangulong Duterte, mga bossing. Di ho ba? Makikita mo yung laki ng pagkakaiba nung itsura ni Roque dati at itsura ni Roque ngayon ho, mga kababayan. Biruin mo dapat, medyo blooming na ho yan, mga bossing. Bakit to? Di ba nakawala na, nakalabas na ng bansa. Kasi patuloy na umiikot sa ulo ni Roque, mga kababayan, na uuwi at uuwi din siya ng bansa. O eto, tingnan nyo pa yung isa. O eto naman, mga bossing, o. Di ba yung mga DDS mahilig mambash ho at lagi pong binabas si First Lady Lisa Marcos, mga kababayan. Di ba? Yan yung ugali ng mga DDS I-bash po si First Lady Lisa Marcos. Ngayon, mga bossing, may nag-send lang ho sa akin ito. Ano? Yung itsura ni First Lady Lisa Marcos nung siya ay 18 anyos. Tingnan niyo ho ang itsura niya, mga kababayan. O, di ba? Maganda. O, kasi yung kanilang binabash ngayon, mga bossing, syempre may edad na ho. Ilang taon na din ho si First Lady Lisa Marcos, mga kababayan. At yun yung paulit-ulit nilang binabash. Kung ikukumpara naman ho natin kay BP Sara. Oh, si BP kahit nung bata pa, astigin na din yung itsura, ano? Ano, tingnan nyo. Yung mata niya nanlilisik pa din Kung ano yung itsura ni Vice Presidente ngayon, mga kababayan, yung tapang niya, pati nung bata siya, nandiyan pa din Oh, nandiyan na pala. Pero yung kay First Lady Lisa Marcos, mga kababayan, kitang-kita niyo ho yung pagka-fresh niya. Tapos may mga nakikita ako doon sa mga kaibigan ko sa Facebook. Grabe nila laitin si First Lady Lisa Marcos, mga kababayan, keso daw tinatawag nilang palakang kokak, keso daw si Maharlika. Tingnan niyo kung ididikit mo naman yung itsura ni Maharlika, mga kababayan, dito kay First Lady Lisa Marcos. Alam mong kutis mayaman talaga Di ba? Yung si Maharlika, grabe yun makapanlait. Butod daw, malaki daw ang tiyan. Mga bossing, pag tayo ay tumatanda na, nagkakaedad na, no? Ako nga, halos wala na akong, yung hindi na ako ganun kagaya dati na mag-ayos sa sarili ko. Nakakapag-ayos pa ako, pero hindi kagaya dati, ay putek. Nung bata ako, 20 anyos, hawakan mo yung buhok ko mag-aaway tayo Pagka tigas-tigas pa po nung gel ko noon, mga kababayan, yung binibili na tagwa 150 piso at 50 centavos na gel na maraming kulay. Talagang kapag ipinahid ko huyo sa ulo ko, mga kababayan, pagbagsak ng butike ay tepok. No? Ganon tayo nung bata tayo Pero syempre, pag nagkakaedad na ho, medyo nababawasan na at hindi naman siguro kailangan yung talagang sobrang paganda. Okay na yung simple. Lalo na kapag mga nakapag-asawa tayo. Sabi ni Ilocana, ako, sobrang ganda kaya ni Madam Lisa noong bata siya, pati si Apo BBM, kamukha ni Bini, si Madam Lisa, pati si Apo BBM. Oo. Kasi yung inaano nila ngayon, ilang taon na din si First Lady Lisa Marcos ngayon, mga kababayan. No? So, tayo, yung gandang mga ganyan yung mga itsura natin, kumukupas din po yan. Hindi ho yan panghabang buhay. No? Yung mga nanlalait kay First Lady Lisa Marcos, mga kababayan, nako, yung mga itsura ninyo, hindi panghabang buhay yan. Yung mga nanlalait nga kay First Lady Lisa Marcos, papangit nga mga kababayan, pag nakita ko, tingnan nyo yung mga kaibigan ko sa Facebook. Sila yung una kong nakikita na sinasabi, ang pangit, palakang kokak. Pero pag nakita nyo yung mga kaibigan ko na lumalait kay First Lady Lisa Marcos, mga kababayan, sa friends ko, naku po, samaho ng mga muka. No? Malakas lang humanlait. FF, ang aga mong magising Shoutout sa iyo. Sabi, professional prop ng anak ko si FL Lisa sa international law sa Baguio. Yung mga mapanlait nako.
Grabe, yung mga ugali ninyo, hindi katanggap-tanggap. Eh, eto mga bossing, kasama din ho sa topic na 'to. Kumbaga, pang-umpisa nating topic, eh, yan, eh, 'no? Pang-umpisa nating topic, kumbaga parakwela lang, etong si Roque, etong si Inday Sara, at si First Lady Lisa Marcos, eh, kapag pinagkumpara mo yung dalawa, kanino ho kayo mga kababayan? 'Di ba? Hindi naman natin sasabihin na pangit si Inday Sara Duterte nung bata siya. Pero ang masasabi natin diyan, eh, mas lamang naman ho si First Lady Lisa Marcos, 'no, kaysa kay Inday Sara Duterte. O yan, para doon yan sa mga nanlalait sa ating First Lady. O eto pa, kasama din ng topic na ito 'to mga bossing, si Buloyski. Gusto niyong makita yung bata si Buloyski? Gusto niyong makita nung bata si Buloyski? O eto, sige. Hindi, wala tayong picture ni Buloyski nung bata. Pero eto mga kababayan, tingnan niyo, sombrero na lang ni Kibuloy, namura pa. Oh. Shiro Kansaki, shoutout sa iyo. Tingnan niyo tong video na to mga bossing, Tingnan niyo at kung pakinggan niyo kung ano sasabihin nung pinagbibigyan nung sombrero ni Buloyski. Watching from California, James Saito TV. Shoutout sa iyo, sir. May bibigay ako sa'yo. Ayan. Suotin mo to. Ayun! Yung hawak ko, mga kababayan, kaya hindi natin masyadong makita, sombrero ho yan ni Buloyski. No? Yung mga pinapakalat, yung mga pinapamigay ho nila sa panahon ng kampanya, mga kababayan. Ayan, hawak na ni nanay. Oh, suotin mo yung sombrero ni Buloyski. Ano gagawin ni nanay? Tatag lang. Ayoko nga yan. Kibulo yan putik. Ayaw kay Buloyski. Eh, paano naman ho, mga kababayan? Paano naman iboboto? Ano gagawin niyang si Buloyski sa Senado? Ipagtatanggol din si dating Pangulong Duterte. Di ba? Ano gagawin yan? Wala naman yan. Oh, nasa loob yan. Dapat nga pinagbabawalan yung may mga ganyang patong-patong na kaso, di ba? Pinagbabawalan na tumakbo. Hayaan muna na matapos nila at masolusyonan nila yung kanilang mga kaso. Sabi ni Shira Kansaki, tinapon. Ayan. Tatag lang. Ayoko nga yan. Kibulo yan putik. Ang sakit niyan para sa mga DDS. Eh, Diyos nila si Kibuloy eh. Di ba? Tapos ayaw. Eh, pinipilit nila na maipasok sa Senado si Buloyski. Tapos makikita nila yung sombrero lang. Tinapon na, nandiri na ho. Mga kababayan. Anyway, sige. Dito tayo sa magandang balita muna. Ano po? Sabi ni Ma'am Maritel T, ayun, tinapon si Kibs.